Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia Zone sa buong mundo. And to support podcast! Welcome back. Para kay Marie Chris yun. Kami ang mga alpha males sa TikTok at sa YouTube. Tinitignan ni Josh si Sadaw. Gago, matatalino pa natin, pre. Gago, hindi nila malalaman yun. Ako lang nakakaalam nun. Tinitignan ni Josh si Sadaw. Sige, gusto mo, challenge ko Comment down below kung sino yun, tingin niya. Tingnan. Ayan, tignan mo Matalino Merong isa yung yan. mga yan, yun. Merong isa, dalawa magko-comment dyan. Talino. Kilala ko yan, si ano yan, pa. Talino yung mga yan. Si Mark Logan. Oo. Si Mark Logan. Mark Logan yun. May ano ko, napapanood na TikToker na maliit lang follower niya, pero nakakatuwa siya. Kaya niya yung boses ni Ben Tulfo. Tanginang yan, lupit. Ikaw ay huli sa bitag. Lupit gumaganon. Ang lupit, boses na boses talaga. Ako, na-amaze ako sa ganun, yung mga magagaling Oh, na voice actor. pagdating sa comedy, pre, yun yung mga paborito ko, yung impersonator. Harmless pa, no? Natatawa ako sa ganun eh. Tapos harmless pa, wala siyang ma-offend na, no? Oo. Na sektor. Kasi gagayahin lang niya Kasi exage niya yung Nakakatawa, pre. Ito, pre, ewan ko, matatakot kayo dito, matutuwa. Ano yan? Kakapanood ko lang kay Ching kanina. Kasi nga, nag-Chinese New Year, di ba? Chinese New Year. May ginawang presentation ng China, pre. Uy! Ano May daw? ginawang presentation, puta. Ako, ang naramdaman ko nung napanood ko yun, natuwa na natakot ako. Bakit? Tangina, pre, pinapasayaw na nila yung, or pinagsasayaw nila, pinagma-martial arts na nila yung mga robot nila, pre. Ang fluent na ng galaw, bro. Gumagano, no? Tatamblingan no? Tatamblingan pa. Tapos puporma pa talaga. Yung pinitipong lagyan mo lang ng espada, kayang umubos ng 10 yun, pre. Ang Sabi grace. ganun nakalupit yung AI. Hindi siya hindi AI na yung image but I'm sure baka AI na yung programming ng AI na robot. yun, pre. Oo. Pero hindi siya AI kasi dinouble check ko Hindi siya AI na nagawa-gawa lang na Totoo, image. totoo. Totoo talaga. Presentation talaga Hindi, siya. what I'm trying to say, AI na yung nasa utak ng robot mismo. Oo. Not AI image. Oo, Ano totoo. siya? Kasi nakakapag-high hello na yung mga yan Tsaka sobrang applicable naman kasi, nalagyan nila ng AI yon yung mga robot. Pero ang malupit dun, ang graceful nung galaw. Ang graceful, pre. Way back 2010, ano ba kaya ng robot dati? Lalakad tug, nadadapa pa, I-search nyo ngayon sa mga nanonood dyan para ma-double check nyo. China humanoid robot. Yun. Performing yun. Galing. Wala Tangina. na. Guys, wala na. Talagang sinasakop na tayo ng robots and AI. Yun nga kasi nga natuwa ako kasi robot na sumasayaw, sino ba hindi matutuwa? Pero natakot ako pre na putya. Ang lakas naman na itong mga to. Oh, lugi tayo doon. Kasi syempre, Tayo. syempre yung isang buhay bago maging isang warrior is at least dapat 16 years old na lalaki up to 35, di ba? Yung AI yung AI robot na ginagawa nila, pwede nila i-manufactured ng Yan. every 10 minutes may nakikreate. Yun. Doon tayo tatalunin sa mass production Tapos yung magkocontrol na tao, isa lang. Tapos lahat din gumagalaw na po China. Kahit ngayon drone tol nakakatakot yung war ngayon. Kaya pasabugin yung tangke. Drone lang, no? Isang drone lang, tapos kayang kargahan ng Gatling gun, ubusin kayo. Kaya yung man-to-man fight na nasa trench kayo, yung trenchahan na barilan na gano'n, outdated na Hindi na kailangan Outdated na. Hindi na nilalaglagan na lang ng bomba ng drone Sino pang gagong gagawa nun pag nakita nila. Nakapapanood mo sa Russia, Ukraine ngayon, trenchahan, parang nagsusuicide ka na nun Dun nga sa pre, may nakita nga ako dun Speaking of Russia, tsaka tawag dun? Ano yung kalaban nila? Ukraine? Ano yun May nakita pa ako drone, sumugod. Doon sa natutulog na, Ukrainian ba yun o Russian? Drone sinugod niya dun, pre. Tapos, Kamikaze, di ba? boom, ginanon niya. Kamikaze yung drone, di ba? Oo, tsaka may may gun talaga, may baril. Sabi, may camera pa yun. Kitang-kita mo, natutulog yung niratrata dyan. Tangina, hindi ko alam kung nabuhay, naputol kasi yung video, pero yun, nakakatakot lang. Nakakatakot na nga yung gera ngayon, iba na talaga. Tapos, ma-realize mo, pinaglalaban mo yung mga kurakot na nasa Pilipinas. Sila, sitting pretty sila. Di naman nahawak ng baril yung mga yan, yung mga kurakot na yan. Hindi mo mapawak ng baril yan. Baka bago pa magkagera sa Pilipinas, nasa labas na ng bansa yan.
Talaga, yung gera talaga ngayon, ibang-iba. Ibang-iba katulad ni 8 Assets sa lahat ng social media. Iba nga. Galing ah. Nakonekta. Ikaw na. So isa daw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa magsasaka pa rin. Hari ako ng hip-hop underground. Yan, kino-comment nila yan sa Pusuan Laruan. Sino si Isa daw? Yung hari ng hip-hop underground. Sige, pagpatuloy nyo lang yung pag-comment doon para ilabas yung episode natin. Comment down nyo. Comment nyo doon sa Pusuan Laruan. Ilabas nyo yung kay Soy Isa daw. Ilabas yung kaysa daw. Slick and Dapper, President Av, LV Trading sa Better Living, diyan kayo magpadala. Para sa mga sellers ng Shopee at Lazada, yan. Yeah. Johnson Point pare. Johnson Point sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy ng may class pare, available mga perfume natin sa TikTok shop. And yung kaysa daw, ano ba pangalan nun pare? Perfume Black mo? Prism. Black pare. Prism sa Shopee. Check it out pare. And kung lalaki ka nanonood nito, well, kung babae rin, mag-sports ka na rin para sexy ka. Kahit tomboy, kahit bading. Lahat. Mag-sports kayo para yung mental health nyo ba? Di ba? Kasi concerned kami sa inyo eh. Yeah. Actually, ang masama nga yung mga woke eh. Kasi sila, di sila nagbibigay ng solution. Puro, acknowledge yung kasi yung feelings. Huwag niyong baliwalain yung feelings. Sus, Ginoo. Feelings. So, Go. Ginoo. Wala talagang mangyari ba? Kami, tignan nyo yung tinitignan nyo kami yung villain, pero kami yung pinaka-concern sa mental health nyo. Anong sinasabi namin? Kulang ka kasi sa pain and suffering. Kulang ka sa exercise. Di ba ka nga pag push-upin ka namin ng 50, di mo kaya eh. Kahit putol-putol eh. Utang, ang tawag ko dun, ano eh. Tawag dun, installment. Yung push-up na ganun, pre, putol-putol. Okay lang yun. Ang importante kasi, nagagawa mo. Natatapos mo yung task. Accomplishment yun ha. Masarap sa feeling yun. Oo, Masarap sa feeling yun. kahit naman nakakuaminado ako pag nag-goal ako ng 250 push-up, para installment yun. Oo. 40-40. Ano matapos, di ba? Binidyoan ko yung pare, pin-Facebook live ko yung para sa mga hindi naniniwala kasi ang dami nagdududo sa 250. Taka na, 300 ko pa nga, may utang ka pa 50 eh. Oo, pin-Facebook live ko yung pare. Oo, nakita ko. O yan, harap-harapan, napanood nyo yun, ganyan. Actually, yung mga ganong daily challenges mo sa sarili mo, as long as may na-checkan ka sa list mo, accomplishment yung masarap sa feeling yun nang wala sila eh. Kaya nga, so Lagi kami nga yung mabait dito. Wala. Oo, hindi. Itong titigas ang ulo na to eh. Katulad ng pagbabash nila kay Alvin na Yan. inuungkat nila yung past. So, yung parang walang karisma sa kanila kahit sinasabi Bible. Ganon din sa mga babaeng ilang beses na nag-divorce. Hindi yan dapat nagpupush ng woman empowerment. Di ba? Parang may pinatatamaan ka. Talaga. Kung pwede ko lang banggitin yung pangalan yung isa-isa eh. Kasi naiinis talaga ako eh. Hindi ko talaga maintindihan paano nila nagagawa yun, no? Relax. Maling-mali ka eh. Oh. Multiple divorce. Yung anak mo na pinabayaan mo. Gago. Tapos magpupush ka na ng ganun. Nag-i-empower ka pa. Relationship tips pa eh, no? Oo. Hindi ka nakapag-keep ng ano eh. Alam nyo tol, na may pumasok tuloy sa isip ko sa usapin na yan, no? Na single mom, di ba? Ang dami kong na-observe dun sa lugar namin dati, pare. Kogyo? Dami na single mom yung babae. Once na nakita nila yung lalaking gusto talaga nila, pare. Nababaliwala nila yung anak nila eh. So, lumalabas dun na hindi lahat ng babae, di lahat ng single mom, kaya talaga nilang pangatawanan eh. Kasi nakikita ko parang sila pa nga yung worst minsan eh. Hindi lahat most women, worst pa nga maging magulang eh. Solo parenting. Why? Kasi kaya nilang baliwalain yung safety ng child nila para lang makuha yung gusto nila. Like mag-inom sila ng gabi. May mga ganung nanay doon pre na nakikipag-inuman magdamag yung anak nila. Papaalaga muna kung kani-kanino. Tangina, buntis nga, umiinom, nag-yosi. Di ba may binasa tayong story na ganyan? Buntis siya, nag-yosi. Gago. Di ba? Kaya bang gawin ng lalaki? Yun ang hindi talaga magagawa ng lalaki. Pre, ang uminom ng buntis, syempre, di naman siya nabubuntis. Kaya minsan sila pa yung worst parent eh. Kasi nga, dahil nga loyal sila sa feelings nila, minsan nasusunod, selfish pa. Kaya lang naman, ang mga single mother, kaya lang naman yan napipilitan mag-alaga ng sobra sa anak nila, mostly. Dahil takot sila sa imbalido ng paningin ng ibang tao. Hindi dahil Nila. Oo, hindi lahat dahil gusto nila o naawa sila sa anak nila. Kung hindi takot sila sa sasabihin ng society. Kung walang sasabihin ng society, tas pwedeng sundin yung puso nila, sasama yun sa gusto nila.
Tawin na, ngayon nga, nangyayari na. Kaya nga ini-invalidate ngayon yung bad comments sa mga bad decisions ng babae. Kaya sabihin mo na, ayaw namin ng high body count. O sasabihin sa'yo, misogynist ka na. Kasi yun ang gusto nila mangyari. Gawin na nila lahat ng gusto nila para hindi na Diba? sila ma-pressure. Tignan mo na ngayon ang result. Di ba? Labasan ng mga thirst trap. Normal na sa babae ngayon, minimum na nagda-thirst trap Kaya nga kahit pangit Tangin na kasi pag pangit, wala namang karapatan mag-thirst trap Kaya yung inang yan nakakawalang gana kumain ng tanghalian Sabi mo, pag nagising ako ng sabi mo nga yung i-normalize, ihaha yung mga pangit thirst na nagto-thirst trap. Kinginan nyo. Kasi pag pangit, huwag kayong mag-thirst trap. Panira ng umaga yan yung mga pwede lang mag-thirst trap, ayoko talaga, sa totoo lang, na mag-thirst trap yung mga babae. Pero, kung hindi kayo mapipigilan, at least doon naman sa may tsura. Tangina pag pangit ka, huwag ka na mag-thirst trap, mag-ML ka na lang. Inang nakakabuhis, diba, magigising ka sa umaga. Makikita mo, dadaan sa yung ganun, tangina nakakasuya Tigilan mo yan, pre. Pinrin na no? Kasi mukha ng ito kasi nga ba't ko nasabing pre, ang babae kasi ng pangit, naniniwala ako, katumbas niyan, is parang lalaki ka na rin. Normal na lalaki. Oo, pinagkaya mo lang may vagina ka, pero kailangan mo kumayod parang lalaki. Wala kang privilege na kagaya ng may magandang babae na pwedeng sumakay sa yate ang ganun kadali. Kapag natipuhan siya ng mayaman niyang daddy. Puta, nagra-rhyme ako pang flip-top Ano yan ang hip-hop Bars. Wala nang question. Ay, wala pa. Hindi na Alam namin ko, question nila So ngayon, speaking of babae, pare. Punta na ba tayo? Dumadami na yung nagme-message sa atin na girl lalo, pre. Uy! At kay It Asset, pre, nagchat-chat. Okay mo. Hindi nyo raw Dami kasi nabaitan sa kanya dun sa sa... pusuan laruan Hindi nyo raw kasi pinapansin kaya sa akin na Hindi ko talaga papansinin yan. Kay 8 Asset na lang kayo mag-chat. So yun mga pare, nandito tayo sa paborito ninyong segment, ang May Tanong. Ay, gogo, nag-improve agad Wala nag-practice ka sa bahay Lagyan mo ng baby pre sa uli. Nakakatawa yun Baby. Yung gusto ni Marie Chris yun sa TV niya. Kasi hindi girl So meron kayong mga concerns, babae man o lalaki, gusto nyo marinig ang opinion namin. Walang sugarcoat. Nagsasawa na ba kayo sa mga supot sa internet na wala namang solusyon, puro lang sugarcoating? Bubulahin ka lang. Message mo dito yan. Dito may solution kami rito. Dito walang buladas, diretso. Masakit nga lang, but ganun ang buhay. Kulang sakit, walang improvement. Sayang, ko sana pre. Mag-rhyme ka rin Magra-rhyme ko sana, kaso di ko magawa. Di ako hari ng hip-hop Hindi pwede. Lang ako Bad boy lang ako rito sa Gedli. Let's go! Go! Ito na. Bangitin ko na. Yan na. Okay. Gusto mo talaga ng action. Go. Hello 8 sa Dow and JOP. Hello. Sana matulungan nyo ang babaeng ito. Haha. Just call me Naz. Not my real name. Okay, Naz. Nads. Naz. Naz? Oo. Lil Naz? Rapper, no? Na bading. Listener kami, hindi pa nagme-member, pero soon. Hehe. Ay, di natin puta, babasahin huwag mo tapusin yan. Babasahin yan. Wag na. Joke lang. Gago. Tuloy na Joke lang. yan. Ano lang. Hindi member I'm 32, female, single mom of 2. Ang setup namin ay co-parenting kami ng daddy nila. Okay. At ang kausap ko madalas to relay needs ng mga bata ay ang mga lola para may boundaries din. Okay. I'm currently in a relationship with 33 male, tough G, hustler, established businessman, walang bisyo, yosi, vape, alak, babae, wala yan. Bading yan. Hindi, joke lang. Joke lang yun mamaya. Gago ka, Josh. Umiikot sa self-improvement at... Talagang sinabi talaga yun? Hindi. Gago to. Nagdadagdag to Baka sabihin nila, naggaganon tayo. Hindi, sabi niya lang. Umiikot sa self-improvement at pagpalakas ng katawan. Okay. Boxing ang hobby. Mula umpisa pa lang, I know na ang preferred niyang babae ay submissive at talagang down sa kanya na masasabi ko, not to brag, ay ako ang nagparamdam sa kanya. Teka lang wait lang, pause ko na dyan. Single mom, right?
So usually, nandyan yung katigasan ng ulo. Nakita niyo yung dynamics. Sabi ko sa inyo, totoo to sinasabi namin dito eh. Nung nakakita ng, sabihin na nating high value man, oh, puta, inako yung pagiging submissive, pre. Di ba ang dali? Ang dali talaga pag ikaw lalaki ka, inayos mo yung, yung sarili mo talaga, pre. Kahit matigas na ulo na babae, kahit alam mong tigasin na, lalambot sa'yo, pre. Di ba? Wala siya magagawa eh. Go. Napakapili niya sa babae. Kaya nung sinabi niya sa circle namin na ako yung babae, nakita niya talaga nagsasubmit at may respeto sa kanya. Napakalaking fulfillment sa akin noon. Okay. He's at the face of pagbangon. Since nag-hit rock bottom siya dahil sa mga naging maling desisyon sa samahan pa ng maling tao sa paligid before niya ako nakilala. At ako naman yung nakasama niya ngayon na bumabangon. I practically run the business na established niya. Oh. Siya pinag-handle? Yes. Okay. Tinuruan niya ako magnegosyo at ang aking simulation ay ang negosyo niyang may sistema na babantayan ka na lang talaga habang nagpapahinga siya at nagpapalakas. Masaya naman kami at contented naman kami sa isa't isa. Inaas ko siya, syempre. Labas sa relasyon namin ang mga anak ko at pagiging nanay ko sa kanila. Oh. Wait, labas? Labas dito kay high value male. Okay, so hindi niya dinala yung mga anak Hindi doon sa dinala. Facebook? I told you. Oh. I told you. Tangin, nakakasabi mo lang kanina. told you, pre. pare. Oy, pre, hindi namin to pinlano, ha? Hindi namin to, tangin na, kinabulabutan Tawag niyo ako sa to akin para may dati? multo, ah. Ano tawag niyo sa akin dati? Sa Daus. Sa Dausamus. Sa Sa Daustratamus. Nostradasa daw. Hindi pa ako nagkakamali ng prediction, guys. Ina, no? Pero, ganun kalakas yung lalaki, pre. Puta. Ayoko ng anak mo. Putang ina. Sama, king ina. Pero tignan mo, kaya nga gawin ng babae. Di ba? Kasi nga loyal sila sa feelings nila, hindi naman sa anak at asawa eh. Kung ano yung nararamdaman nila that time, kahit anak ka pa nila, kaya ka nilang itaboy kung kailangan, kung gusto lang talaga nila. Ang pumipigil lang talaga sa babae para hindi itaboy yung mga anak nila, pare, society. Kapag once na mawalan ng pakialam yung babae sa tingin ng society, gagawin niya yung gusto niya. Kahit yung anak niya, mapabayaan niya na. Ganon ka-demon yung karamihan sa mga babae na loyal sa feelings nila. Again, hindi lahat. But naniniwala ako kung mawawala yung validation ng tao na titignan siyang, uy, masama to si Carlita, masama to si Candy. Candy, si ganito, si ganyan. Iniwan yung anak. Kapag nawalan siya ng paki doon, tangin na. Sabi ko sa inyo, worst parent ang kalalabasan talaga. Worst talaga mga babae maging parent, pare maging solo parent. Dapat talaga may gabay ng lalaki yan. Ganun eh, no? Go ahead. Although dumadalaw naman din yung mga bata sa kanya as respect and okay sila, mahal naman ng current partner ko pero hindi niya inaangkin as respect naman doon sa totoong daddy. So here's the thing. May mga time na nag-ask siya if totoo ba talaga ako sa kanya or baka naman broke bitch lang din ng ending ko. Hindi na. Which in return ay ina-assure ko naman siya na hindi ako ganon with all the best that I can do. Para sa part niya, oo, naniniwala naman siyang down ako talaga pero gusto lang din niya talagang marinig. Hingi lang sana ako ng advice kung paano ko ba mas aarukin pa ang utak niya na masesecure ko pa siya kasi na-trigger niya talaga yung baka gamitin ko lang din siya. Like sa mga nakaraan na nagbigay ng trauma sa kanya. At baka i-disrespect ko din siya pag walang wala na ulit. User ba? Ganun. Masasabi ko kasi na siya lang yung lalaki nag-lead sa akin talaga sa maayos na status and mindset. Kaya gusto kong mas maging karapat-dapat para sa kanya. Salamat sa advice at the best kayong tunay. Alright. Ano man sasabi mo doon, pre? Oh, ito. Hingi siya ng advice dito, di ba? Hindi mo magugustuhan to. Hindi ko magugustuhan to sasabihin namin, pero anong sabi niya, di ba? Gusto niya daw ma-secure. Doon muna ako pre sa ano niya, sa question niya, no? Gusto niyang ma-secure yung lalaki niya.
Actually, ako medyo nadidismaya nga ako sa'yo eh. Kasi, biro mo, nandun na yung focus mo. Again, nandun kasi ako sa, medyo torn ako dito kasi natutuwa ako na gusto niya talagang, kumbaga, i-kiss ass talaga tong lalaki na to, mapasa kanya lang. But at the same time, Parang di makatotohanan tong tinatanong niya. oo, but at the same time, paano kung makakasigurado na loyal ka nga kung mismong anak mo nga nagawa mong iwan eh. Di ba? Para sa akin, red flag yun sa'yo ba? Ano? Red flag sa akin, pre. Hindi, ako sa akin. But, Sige, ikaw. hindi, sige, okay lang na putulin nyo kasi, kumbaga pinaprocess ko yung, nandun kasi ako sa, okay, down na down to sa aking babae. Nandun ako sa shoes ng lalaki. And ayoko rin naman talaga na meron akong nandyan yung anak niya. Basta puputulin na kita. Go. Putulin Ako mo kasi, na. ako gusto ko talaga sa... Ina nito. Alam mo, papatol ako sa, sa Single mom? single mom. Gusto ko talaga iwanan mo yung bata para sa akin. Hindi ako Oo. makukonvince na down ka sa akin eh. Okay. Ano gagawin mo doon sa bata? Ibigay niya sa mga kamag-anak niya. Kung sinong ano man. Or, dalawa nga ang case, dalawa sa akin. Either kalimutan mo muna yung anak mo for a while, or kung gusto mo dito yan, kalimutan nila yung anak mo kung magpapakatatay ako dyan. Gets nyo? Kalimutan One niyo way. yung tatay. Oo. Oo, tama yan. Mag-one Agree way ako doon. tayo. Mag-one way Wala tayo. nang co-parenting, ikaw na talaga yung Wala. tatay. Ikaw na yung Oo. tatay talaga. Or basta kung gusto niya magsustento, basta dahil sa bahay ko sa bahay ko ibibuild yung mga bagay-bagay yung lalaki walang ano. Bawal na siya maging tatay dun sa anak niya. Hindi naman sa bawal, pero lilimitahan ko talaga yan. Kaya mas maganda nga talaga, mas gusto ko, doon na yung bata. Gawa na tayo ng iba dito. Ano tayong bago? Gawa na tayo. Gagon. Tangina gagon. Yun talaga. Devil. Nag-agree ako, Yun pre. talaga. Kasi in a sense, ayoko na lang, kasi kung gusto mo talagang mag 100% sa akin, as much as possible, ayoko na ng kahit anong may connection ka pa sa ex eh. Kasi hanggat may connection pa sa ex, merong possibility nga na may cheating. Di ba? Alam naman natin yan eh. Pag may connection pa sa ex, meron talagang spark pa na nangyari dyan eh. Bakit sa tingin mo? Ay well, first love is matatak talaga eh. First family niya yon, doon siya nagkaanak. May yun pre, may hook pa rin. May hook siya sa feelings ng babae and they're loyal to their feelings, di ba nga? Yeah, and So, madagdag ko pa, hindi na kasi dagdag body count yun pag tinira siya nun. Oo eh. So parang wala lang din kahit patirahin niya ulit yun kahit, diba? Exactly. Pag nagkikita silang muli, nagva-vibrate yung mga katas na naiwan sa loob. Ayan, exactly. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kaya pagka yung ganyan, kunyari matutulog. Kumukulo na sa loob. Oo. Inaano sila ganun eh. So, yun. Yun yung pagputol ko sa'yo. Kung may paraan na wag na muna yung bata dito, hindi kasama yung bata, hindi na. Kasi nga, kaya nyo na yun dyan, yung tatay. Ako, mas tiwala. Ako rin gano'n. Halimbawa, naanahan ko yung babae. Pero hindi kasi popular na opinion to eh. Exception to the rule ako palagi eh. Kung meron akong anak dun sa babae, sabihin ko, akin na yung bata. O sige, umalis ka na, akin na yung bata. Pero kasi ang nangyayari naman sa totoong buhay, gusto nung babae sa kanya. Tas papahirapan ka. Oo, di ba? So, tapos ang ending, hindi rin naman lumalaki na maayos yung bata. Di ba? Malaki sa galit kasi yung nanay may galit sa'yo. Di ba? Tapos pagtitripan ka. Kaya ako, knowing that fact, pag kinuha ko yung single mom, wag mo na isama yung hindi kasama sa picture yung Yung May anak. choice. So, yung sa'yo pare, kung may choice ba o talagang mandatory, hindi talaga pwede. mandatory. Mandatory. So kakalaruin ko lang ang gusto mo it is, Yung nanay lang. pag single mom siya, yung nanay lang, yung anak, ibigay mo yan sa kamag-anak mo o ibalik mo sa lalaki mo dati. Yeah. Basta ayaw mo tanggapin yung anak ng single mom. Hindi ko tatanggapin. Paano pag sinabi ng single mom na, kung mahal mo ako, dapat mahal mo rin anak ko? Eh di, bye-bye. Bye! Ganun lang. Have a good time. Dapat single mom na walang anak. Oo, single na walang anak. Ganun tayo. Technically. Kago, re-release yan. Dedepend ka na naman. Hindi, sige, linawin din. Single mom na walang anak. Ano to? Tuloy na tayo sa question niya. Oo. Hindi, paano nga,
Kasi nilalagay ko rin yung sarili ko. Hindi Sige, dun ikaw, sa tuloy lalaki din eh. Oo. Kung ang gusto niya nga paano niya ma-secure talaga itong in high value na lalaki na to, tapos may anak siya. Well, kailangan siyang masunod. Kailangan lalaki ang masunod dun, pre. Ang command ba ng lalaki, ayaw niya kasama yung anak? Yun nga hindi. Malamang hindi, pero nagawa nila ng arrangement na paminsan-minsan kinikita ng mga anak ng babae yung present niya Cool naman yung lalaki doon. Yung high value. Lumalabas sa kwento, mukhang ganun. Ba't niya pa pinoproblema ma-secure kung yun naman na pala? Oo nga. Ibig sabihin niya yung 100% secure talaga? Yung lalaki sa Pakasal kanya. sila. Kung papakasalan siya. Kung papakasalan siya, oo. Tanungin niya, straightforward, may plano ka bang pakasalan ako? Ay, pero medyo double-edged din yun, pre. Bakit? Double-edged sword yung ganun. Kasi, pwedeng natutuwa yung lalaki sa presence ng babae or natutuwa dun sa company ng babae. But since ang dynamics more on dun sa lalaki, siya yung may in control. Pag binitawan ng babae yun na hindi pa naman, kumbaga hindi pa nila napag-uusapan pareho. At si babae ang pwedeng sabihin ng lalaki, tanginan to, bakit sinisecure mo ko kagad? Knowing na high value yun. Medyo ilap yun sa ganun na security kagad. Exactly. Di doon mo malalaman na hindi mo siya masisecure. Kasi the question itself lang naman is, paano ko masisecure to? Pakasalan ka. Yun lang yung straightforward na solution dun eh. Wala ka namang masisecure na lalaki sa mundong to kung di ka pakakasalan eh. At kahit nga pakasalan ka, not 100% secure ka pa, but I would say 80% lamang ka na. Kasi pwede mong ikasuhan eh. Anytime na magloko yan sa'yo, pwede mong kasuhan. So may age ka na kaagad. Secured ka. Secure ka. Na, sige, tangin na, bumembang ka ng babae, tignan na, makukulong ka. Kasi ang kaso niya parang 4 years to 6 years, prison mayor eh. O higit pa. So doon pala, may takot yung lalaki magloko, secured. Diba? Oo, totoo. Usapang paano masisecure ang high value male. Ako ito, sagot ko, kung paano masisecure niya yung lalaki. Ano siya lumalabas, basta gusto niyang ibigay sa lalaki na hindi na mapapraning yung lalaki. Ganon. Ang gusto niya mangyari, masisecure nga talaga yung lalaki, tong babae to sa akin talaga to. So ako, sagot ko dyan, sa tanong niya, generous sex. Generous sex. Ibigay niya palagi. Yeah, totoo yun. Ngal-ngalin niya palagi. Totoo yun. Ganon. Yun ang sagot ko dun sa kung paano masisecure. Kasi nga, Oo, laking factor yung malupit sa kama na babae. Kaya nga sinasabi ko kanina kay Robin, hindi nagmamatter kung bobo yung lalaki sa kama eh. Ang nagmamatter, dapat yung babae may alam. Kung walang alam, at least virgin siya. Exempted yun. Ngayon, kung hindi na siya virgin, at least napakalupit niya dapat na mag-please sa'yo sa kama. yan. Hindi yung ikaw pa namimilit na magyaya. Totoo. Kasi ako nga kahit nga, nakakwento ko dito dati, sa mga experience ko sa ex ko, kahit sobrang tigas ng ulo nung nung ex ko, pero dahil bigay na generous siya pagdating sa sex sa akin, nakakalimutan, yung mga issues, nakakalimutan eh. Kasi, meron nga siyang yung sinasabi ko nga dati, na kapag hindi ka starving sa sex sa partner mo, hindi mo rin siya basta-basta yung pag-iinitan mo ng ulo. Mahirap uminit ang ulo sa partner mo na generous sa sex sa'yo Ba't kaya ganun? Nakina, nalalaman tuloy ng mga babae. Sa mga babae nakikinig dyan, kapag sobrang lagi mo siyang napiplease sa bembang, lagi mong nakukuha yung gusto ng lalaki sa bembang, hirap kang awayin yan. Di ka aawayin ng lalaking yan. Kasi nga, nakakapagpalambot din ng mga lalaki yung magaling na babae sa kama eh. Tsaka, Kasi yun talaga love sa atin. Yun tayo nag-interpret eh. Pag ang sex sa atin is interpretation as love sa atin sa mga lalaki. Tsaka yung caring. Oo. Tsaka yung factor na in terms of sex is yung hindi mo na kailangan pagsabihan. Malaki yun. Natutulog ka nga eh. Tas, di ba? Oo, yun. Gusto niyang masecure yun, kailangan hindi ka na pagsabihan. Subo ka natutulog ka. Puta, laking factor din eh. Birang babae gumagawa ng ganun eh. Pero, kulit na, di ba? Wag lang siguro yung kakapikit mo pa lang. Medyo pabangon ka na, di ba? Yung kunyari, naupo siya. Galing hassle. Naupo, saglit. Ikaw, bagong ligo ka.
O yun, magandang factor din yun. Make sure na mabango ka lagi. Masayin mo. Masayin mo. Kunyari, after work, upo siya dyan. O ikaw bago ligo ka. Yung tipong higa ka dun sa lap niya, tapos yun na, chancing mo na yung lalaki, hawakan mo na yung tapos hanggang isubo mo na. Putangin na, okay yun. Di ba? Yung hindi ka na pinagsasabihan yan kasi yung isang turn off din sa aming mga lalaki na pagka alam mo na, pagod ka na, tapos pag uwi mo, kung ano-ano pang pagbubunga nga, di ba? Kunyari, may nakalimutan. Sabi ko sa'yo, bili mo na, tapos pagod ka. Sabi ko sa'yo, bili ka ng itlog, bili ka ng turn off. Yun, may choice yung lalaki na yun, ha? You have to take note. Kailangan mo itatak sa isip mo, yung lalaki mo na yan, may choice yan, high value yan, eh. Ang daming babaeng magkakandara pa dyan. Pag isang mintis mo lang, at nakita niya sa iba yan, etsopuera ka dyan. I agree. Knowing may disadvantage ka pa. Di ba? Kasi, ikaw na nagsabi, ang ganda nung dating nung lalaki, high value. Sa tingin mo, walang single na babae na walang sabit ang nagkakagusto dyan? Tsaka 33 pa lang eh. 33 pa lang yung lalaki. 33. bata pa yun, Nasa di ba? prime pa yun. Take note, nasa prime yung lalaki. Ang daming single na babae na sexy, mas sexy pa sa'yo, naghahabol dyan. So, you have to remember na nasa competition ka. Yan ang hindi alam ng mga girls na madalas na pagka nasa nasa relationship na sila, nakuha na nila yung lalaki, nakokomportable na sila. Hindi nila alam na nasa competition ka pa rin. Hindi yan safe sa'yo hanggat di kayo kasal. Hindi yan secure. Kasi di ba tayo nga mga lalaki, pagka nasa relationship na, nire-ridicule natin at sasabihan natin supot yung mga lalaking tinigil yung pag-workout nila nung nagka-jowa. Di ba? Iniwan yung sports, tinigil yung pag-workout, supot yun eh. Ganun din, same din sa babae. Pagka nasa relationship kayo, hindi ibig sabihin na magpapatabahan na kayo, hiyang ako, ulul. Di ba? Kakain na ng madami, hindi. May competition pa rin. Kailangan mas sexy ka pa rin sa mga nasa labas. Kasi pwedeng kunin yung relationship mo eh. Knowing na, yan, again, high value yung lalaki. Yun, hindi na kailangan. Papalawakin pa ba natin yun kung paano niya isusubo yung tarob na. Madali lang actually. Madali Yun lang lang eh. yun, yun Huwag ka lang lang yun. magmatigas ang ulo. Ayos na yun. Madali. Huwag kang maging palalaban dyan sa lalaki. Kung gusto mo makasecure ng lalaki sa lahat ng mga babaeng nakikinig dito, no? SSC clips mo to, ah. Number 1, wag mo bigyan ng stress yung lalaki mo. Dapat lahat ng stress niya kaya mong alisin pag uwi niya ng bahay galing work. Exactly. Head massage, number 1. Head sa taas tsaka sa baba. Oo, parehas. Lahat ng head niya, galawin mo. And lutuan mo na masarap na pagkain. Nakakabago din ang mood yun ng lalaki pag, sabi nga nila, kunin mo yung loob ng lalaki sa tiyan eh. Kapag gusto mong painlabin, sa tiyan mo kunin eh. Kasi pag masarap yung pagkain, nakakabago din ang mood ng lalaki yun. Pag gutom, yun nga eh, huwag kang magsasabi, kayo mga babae, huwag kayong magsasabi ng problema sa lalaki nang gutom siya. Taka na mag-aaway kayo. Isipin mo galing work, gutom, tapos alam mo ba, taka may problema, gato'n. Pakainin mo muna. Saka mo sabihin during kumakain kayo. Oo, no? Totoo yan. Marami Totoo yan, nagre-reklamong may asawa na ganyan na pagpasok pa lang ng gate, binubungangaan na kagad Ayun yung nga. mister. Di ba? Tapos magtataka kayo, bakit nanonood pa ng porn yan? Bakit, tangina, yung porn na nagbibigay sa kanya ng ease of mind. Ikaw, pagod na yung tao. Pag sasabihan mo pa, hindi pa nakakaupo, pre. Maraming ganyan, nagchat sa akin, hindi pa nakakaupo. Hindi pa nagbubukas yung TV. Utusan na kagad. Lumabas ka nga doon, bili ka nga ng kung ano-anong shit. Pero mo galing pang trabaho, hindi mo pa binili yan nung wala pa yung lalaki. Yeah. Di ba? Hindi, gago din lalaki dyan, pre. Naayaan nila eh. Walang babaeng nag-attitude sa lalaking, hindi nagtotolerate, no? Bullshit. Kasi maraming mga lalaki nagtotolerate ng babae. Bakit? Kasi nakakatamad humanap ng bagong babae kasi paporma ka na naman. Kasi, Saka kukonsume din ng oras talaga humanap ng bagong babae, pre, sa totoo lang. Oo, totoo. Magbabato ka na naman ng mga palabok na salita mo dyan. Kahit sikat, tol, kahit sabihin na natin, hindi ka naman agad magtitiwala eh. Kahit sabihin mo ngayon, maraming lumalandi kay Soy eh. Kasi nga, fame lagi yung mga video ko pare, tagos-tagos, ganyan. Hindi ka rin naman kagad magtitiwala. Magkukonsume ka pa rin ng time kasi kaalamin mo rin yung ugali ng babaeng to. delikado pa nga no? Di ba?
Hindi rin basta-basta yung titiwala kahit sabihin mong may mga nangaharot-harot ng ganyan, pre. Ang ina mamay, setupin ganyan, no? Pagdating sa kanto, kita kayo, puta pa baril kayo, di ba? Oo, nakakatakot na nga rin talaga ngayon. So, magbabasa ako ng Go. comments. Kaya ba, may gusto pa ba kayo add doon kanina? Hindi, ako sa totoo lang, sobrang dali. Sobrang madali ang masecure ang mga high value mail. Kasi nga, ang high value mail, busy na yan kaagera sa labas para kaya nga high value yan, maraming pera yan kasi ang daming pinaggagawang hassle niyan, ang daming taong tiniis ang ugali niya para mapunta sa sitwasyon na yan. Ikaw babae, dapat wala siyang ma-experience na anything na na-experience niya sa labas sa'yo. Kailangan iba kang mundo. Pagpunta niya sa bahay, iba to. Para kang humiga sa malambot na unan pag uwi ko sa bahay na to. Real talk. Kaya kailangan hindi ka ganun. Hindi mo masisecure yan. Once na pumitik ka ng saglit na mag-zombie ka, maalala mo yung mga past mistake mo, patay, laglag ka dyan. Kaya Tama. ingat. Ito sabi ni Atriel01X5Y, Solid SP, taga-create ng new wave ng mga mayayaman na mag-stand up sa mga ganyang ulupong. Dito to sa video ni Epstein Files nung sa episode natin. Okay. Sabi ni Marvin Lopez, 1334, most requested topic to, mga soba, nice video. Yeah. Sabi ni Gerard, 1014, grabe talaga, sulit pakikinig, may matututunan din. Ako bago at lumalawak, let's go 3PM gang. Sabi ni Nams Chan, yo. Nagaya ka, Josh? Sabi ni Quiz Takumi, 3PM gang, let's go. Napaka-solid ng topic. Sabi ni Eri Place. Sabi ni Gerald Peralta, pa-shoutout. Ayun na. Shoutout. J-Lord Peralta, 9585. Shoutout sa'yo, Gerald. Sabi ni IT Rick Daisuki, 69. Yo. IT? Pares kayo na show. IT, pares tayo. Sabi ni Sadik Music 3552, yo, iba talaga pag member. Keep it up mga Lodi, more power, stay cold. Free Vector, lagi ito nagko-comment to. Yon. Oh. Jan Avila, nice one, mainit na topic. Sabi ni Raymond the Lion Heart 428, I agree sa statement ni Josh on point, even yung secret message ni Epstein na ayaw niya ka-business deal si Trump. Tapos nilabas ng Trump detractors niya na connected si Trump kay Epstein dahil nasabit pangalan niya. Ay, mahapyawan ko nga konti ito bago tayo magtapos. Go. Kasi tol, si Epstein, di ba? Connected siya kay Michael Jackson. Ngayon, ito si Michael Jackson, sobrang idol ng family ko yan, pare. Dami namin mga vinyl ba tawag doon, yung malalaki. Idol ko rin yan. Yeah. Oo, malalaki, kompleto dati. So ngayon, di ba nabatuan si Michael Jackson na child predator daw siya? Oo. Di ba? Kaya kasi yung bahay din niya is parang built para sa bata. Ano yung pangalan? Neverland. Neverland, di ba? Oh. So, inakyusahan siya ng pedophile kasi puro bata daw yung pinapapunta niya doon. Correct. Pero yun pala, ang lumalabas na twist ngayon is yung mga batang pinupunta niya doon is nire-rescue niya pala, pre. Totoo ba yun? Ewan ko, yun ang sabi. Yun ang sabi, nire-rescue niya to kaya nagbi-make sense. Kaya ngayon, pinagsusori daw yung mga nag-aakusa kay Michael Jackson kasi hindi pala niya ina-abuse yung mga yun. Kumbaga sinisave niya pala yun sa kamay ni Epstein. Tsaka may video interview kasi si Aaron Carter na wala naman masamang ginawa si Michael Jackson sa kanya, pero pinipilit kasi ng mga operatiba, ng mga pare. Oh. Pinipilit pare. Ano nga, baka may nalalaman ka tapos hinahalugog yung mga gamit niya. May video rin si Michael Toll na interview na tangina na wala akong ginawang masama pero lahat ng libro ko yung nalugog nila, lahat ng CD sa loob ng bahay. Alam mo yun, yung arrest warrant talagang halugog, tinahanapan talaga siya ng mali. And then walang nahanap na mali. Ngayon, ang ginawa na lang, tinwist na yung child predator daw siya. Tignan mo. Tapos, ngayon, nag-trial yun. Napawalang sala siya. Tapos, nag-speech siya. Kaso may stain pa rin sa damit niya. Ang sinasabi ng tao, uy, binayaran mo lang yung ganito, yung ganyan. Diba? Tapos, lahat ng mga batang tumira sa kanya doon, lahat nagtestamento, yung mga artista na tumira sa kanya doon, sa Neverland, wala naman talagang ginalaw sa kanila, pre. Wala rin hinawakan. Napakabait doon ni Michael, tol. Yun nga eh. Tignan mo, gano'n na siya ka-powerful. Si Michael Jackson, mayaman na siya. Sobrang powerful na tao. But, meron pa rin talagang mas mataas sa kanya eh. Na kayang gawin sa kanya yun. Gatiting pa lang siya. Oo. Kasi biruin mo, nasira siya ng gano'n. Kaya nga, lagi ko sinasabi dati,
information is a weapon. Nakita ng mga tao, nakita ng mga tao na mahilig siya sa bata, makipaglaro. Si bata kasi siya pare, may autism siya, yun ang sinasabi ng iba. Hindi alam ng karamihan, hindi rin sobrang factual, I don't know, sabi lang nila to sa Amerika. May autism si Michael, kaya ganun siya mag-enjoy pag nakikipaglaro siya sa mga bata, tol. Hindi mo napansin yung mga video doon na talaga nag-aabulan sila ng mga bata, tumatalon sila sa swimming pool, sabay-sabay. Di ba iba rin yung reaction niya sa interview para siyang isip bata? na. Ayun, may slightly autism siya, tol. Tapos sobrang focus niya sa music lang talaga. Kung totoo man yan, putangin na, nilubog niyo yun si Michael, gago kayo. Oh, tapos ngayon nagsusorry lahat ng tao, niretrieve lahat ng interview ng mga taong tumira dun sa kanila. Walang nasabing masama kahit isa. Wala. Yung iba nga, ino-operan pa raw ng pera para magsalita ng masama sa kanya. So, meron talagang malaki sa likod niya na gusto siyang sirain, pre. Meron talaga. And hindi bara sirain. Baka ginawa talaga siyang fall guy, pre. Ginagawa na talaga nila in the background. Katulad nga niya, nag-make sense. Hindi to factual, but again, it all makes sense na baka nga yung grupo nila Epstein, nalalaman na siguro unti-unti na nagpi-PDF sila, naghanap sila ng pedophile. Sinong obvious? Ayun, no? Yung bata natin doon, no? Yun, no? Si Jackson, no? Kasi nga, nakulong na yun ng 1 year, di ba? Si Epstein, ang daming sinampa sa kanya, pero parang napawalan sala dahil may malakas yung mga backer. At ayun pa nga, isa din yun. Kaya daw marami siyang backer. Kasi nga, mahilig siya mag-video, pre. So, mayroon siyang mga information pang-blackmail. talaga pang-blackmail. Gago. So, yun, di ba? Pero mo sa sobrang makapangyarihan niya, takot siya palagan ng mga tao. Meron. Nilabas lang yung baho niya nung pagkawala niya na. Ganun siya ka-powerful? Ikaw ba naman? Ang panakot sa'yo, tangina, may babae ka rito kakiso. Nakita ko to, nag-party tayo. Mahilig siyang ganun. Pero mo, panahon nila na wala pang social media, bakit ang dami nilang picture, silang mga mayayaman? Pang ano talaga nila yung pang-blackmail Pang nila setup. Pang setup talaga nila. Diba? So, iba talaga. So, yun mga pare, maraming salamat sa mga members natin dyan. Kung di ka naman member, okay lang. Basta nakasubscribe ka, we appreciate that. So, leave a comment down below kung ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan namin. And don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sabot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. gang. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living